Sa tuloy-tuloy na paglamig ng temperatura sa Baguio City habang papalapit ang Kapaskuhan, dito napiling gugulin ni Gwen at ng kanyang mister ang kanilang long weekend. Mula nang dumating ang dalawa kaninang umaga, pinili muna nilang mamasyal bago maghanap ng matutuluyan. Takot daw kasi silang mag-book online. Siyempre kasi worried din kami sa safety namin. Kahit naman alam namin na magandang lugar yung Baguio, gusto naman namin sa panatag kami na may tutuluyan. Kaya imbis na sa mga Facebook groups maghanap, sa mga online accommodation application sila nagpareserba. May safety of mind na pag nag-book ka mismo sa mga kilala na app para pwede kang kumontak sa customer service nila in case magkaroon nga ng aberya dun sa usapan mismo directly with the homeowner. Ito rin ang piniling gawin ni Janine na mula pa sa Pampanga nang mag-book siya ng matitirhan 3 linggo bago ang kanilang pag-akyat sa Baguio. Good reviews naman, and then at the same time nakausap naman namin yung through phone. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, wala pa silang natatanggap na reklamo tungkol sa transient scam nitong long weekend. Kaya't nananatili sa 6 ang kanilang datos mula Enero ngayong taon. Ang isa sa mga suspect nahuli sa entrapment operation. Nakulong yon, pero napalabas din kasi nagkaroon sila ng amicable settlement. Pinabayad na lang yung pinabalik yung perang naibigay. So, na-dismiss ang kaso doon. Sa amin lang talagang hindi dapat. Dapat pagka ganyang na-file na yung kaso, ituloy-tuloy na yung kaso. Hindi yung pag naibalik yung pera or magdedemand na yung biktima, ibalik lang yung pera para sasabihin nila na hindi na sila maistorbo. Anya, maaari naman daw mag-file ng kaso ang mga biktima sa kung saang lugar sila nakatira. Samantala, patuloy naman sa paggulong ang investigasyon sa 5 pang mga naitalang reklamo ng transient scams. Paalala niya sa mga turista, suriing mabuti ang mga nakikitang accommodation sa social media. Usual na modus na ginagawa ng scammer, kinokopya yung mga picture profile ng mga nagpapatransient na pinopost nila sa Facebook. Ang ginagawa nila, kinokopya nila yon, and then yung contact number ng legit owner, tinatanggal nila yon, yung contact number ni scammer, yun ang nilalagay. Kaya pagka nagbo-browse yung mga tourist, pag nakita nila yon, ang akala nila, ang kausap nila, yung legit na owner. Dagdag niya, huwag agad magpapadala ng down payment kung hindi pa naman napapatunayang legit o totoo ang mga nakapost. Bukas raw ang kanilang opisina sa mga nais na magpatulong para alamin kung scam ba ang mga nakapost sa social media. Kailangan para at least matulungan din naman natin sila na hindi sila ma-scam. Ang ginagawa namin, tinatawag namin doon sa nearest station, kung sa mga station or area, yung kanilang transient na napipili. Bukas din ang kanilang opisina sa mga nabiktima ng transient scams na nais pang humingi ng tulong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.